Mga ka-farmers, kumanalong ka magsasaka, happy Sunday sa ating lahat. Happy Lord's Day, okay? Bago tayo mag-church ay magtrabaho muna tayo, nandun na tayo. Tatapos na natin yan, mga 2 days pa. Tapos na tayo magtrabaho. At ito na yung punlaan natin, napakaganda ng nipis. Magiging manipis yung kanyan, hindi magsusuwi. Hindi natin pasusuwihin itong punla natin. Yun naman yung discarte natin kasi punla natin sobra-sobra na yan. Gusto ko 2 to 4 puno bawat pundos dahil ipapatanim po natin ito ng 20 by 30 or 25 by 25 planting distance. Kaya yan yung diskarte kung gusto nyo hindi magsusuwi at sulpit lang yung gagamitin natin. Kaya ang ganda nung ganda ng kahoy niyan. Pag itinanim niyan, napakaganda. Yung matigas na pag ginanon mo ay makukuha nila 2, 3, 4 ay napakaganda. Ayan na yung pulaan natin. Ito yung LP 908 na damulag. Napakaganda. Tapos naman nandun yung LP 937. Ayan. Diba? Ganda. Halos magkasukat yung naging kanal na kasi talagang sinadya natin na hindi luwangan. Okay, maluwang. Yung ginawa nating punlaan ay 1 meter talaga yung ginawa natin. Tapos yung kanal natin 1 feet. Kaso nung ginanon ko, hindi ko talaga medyo inangat natin na ganon. Kaya tapos nung sinabugan natin ay hindi ko sinabugan, 2 feet lang. 2 feet or mas maiksi pa yung kanyan kamang punlaan natin kasi nga medyo katamtaman yung ginawa nating kapal. Kaya pag binunot yan ay kahit nandito lang yung magbubunot, hindi na lilipat dun sa kabila. Dito lang siya nagbunot, hindi na siya kailangan pumunta pa dun para bunutin yung iba. Kuha na niya kaagad, magawat na nga dagos, gaganon niya lang tapos na. Ganun lang. At ang daling bunutin yan. Kasi gaganyan nila. Ang dami na. Makapal na kagad ang leg sa paisa-isa. Kasi naguhulip nga tayo. At nagbubunot din tayo. Alam natin kung paano bunutin yung manipis at makapal. Ganyan ang pinakamagandang bunutin. Kaya ang gustong gusto ng mga manananim yung may katamtaman na kapal ang leg sa paisa-isa. Nahihirapan silang bunutin yun at tinatamad sila. Ang luwang ng bubunutin ay ang nipis. Ganon, magsusuwi pa yon pagkuan. Kaya pag itinanim, yung may suwi, isang tuntos na lang yon. Ano yung magiging disadvantage noon? Kukulangin na po kayo ng suwi doon. Dahil napasuwi nun na, tapos may transplant shock, ay mas makuan na magka-transplant shock yun. Kung malalim na yung ugat, ibig sabihin pag nagsuwi na yung palay, mas malalim na yung ugat, mas tawag doon, mas ma-transplant shock na yon ng ilang araw. Kaya imbes na kaya niya magsuwi sana ng 30, sabihin na natin 20 to 30 suwi, magbibigay na lang yon yung transplant shock niya, ibabawas mo yon, malilis, magbibigay na lang yon ng less than 20 na suwi dahil sa transplant shock. Lalo yung mga naitanim sa gitna, sa gilid, okay po, walang competition. Ganun po yon kung kanyo. Pero ang kwan naman, kaya yung 200 kahit maka 15 suwi lang kayo, 13 to 15 suwi, kaya yan ang 200 yan kung nakuha nyo yung maraming bilang ng butil at malalaking butil, maraming bilang ng uhay. Ang ganda yung LP 908 natin at 937. Tignan nyo kung gaano kanipis yung kanya. Ang ganda, napakaganda. Tangkad na. Bunot tayo. Ganun lang. May sinapupunan pa natanggal na. Ganyan na siya sa ika 7 days mamaya. O yan na
Ganyan na siya. Okay, susukatin na natin mamaya. Ikakat na natin para makapagtrabaho na ako. Cut. Natin ulit dito yung camera para makita nyo. Yun, tapos ko na yon. Lahat yan. O, nakakon na tayo. Nagko-control na tayo ng tubig. Yung sakto na lang na tubig yan. Manaka-naka. Tapos dito, doon na tayo. Pag ganun na tayo. Kaya ipapakita ko lang sa inyo yung tinatrabaho natin. Ito, matatrabaho na natin. Tapos hapon. Tapos doon na. 2 days na lang. Tapos na. Okay? O, yan. Para makita nyo. Exercise muna tayo bago mag-church. Mag-church po tayo. Walang selfie ang mga pera natin. Kaya nagpaguran. Kung ang nagkakaedad dapat ang pasiglahin ay yung paano tayo maligtas. Okay? Hindi naman natin madadala yung kayamanan. Kaya ang pinaka-importante po dyan, yung kaluluwa natin kung paano natin mailigtas. Kaya huwag pabayaan po yung pera na hanapan po yan. Kaya tapalan na lang natin para matibay pa yung mga damo. Tapos natapang na to. Tayo. Para wala nang tagas. Wala nang tagas. Itlog na pagkakatapanan. Masyado na. Natin. Pati yung pantapalan na natin. Kaya para makita nyo. Ganyan lang. Gagawa natin ngayon. Yan, dapat na. Hindi natin lubugin yung mga insekto. Tagas. Hindi na natagas yan, lapat na. Ang nagbuhat ng abono, mag-spray tayo eh. Panay ang foliar natin. Pakinabang talaga natin yan. Pilapi kahit yan lang tayo mag-spray. Isa, dalawa, tatlo. Sa loob na yan. Pwede natin gamitin yung power sprayer dito. Nakit na. Tayo rin ang makikinabang dyan. Tapos yung mga manananim, hindi na matitibag yan. Kadalasan kasi natitibag. Pag nagpatanim tayo, ang pangit na. Matapos nagpatanim, yung pilapil natin, lusak. So, hindi na pwede mag-prepare. Kaya patubig natin, lumusot na. Hindi maayos yung pilapil. Sinabi ko sa inyo na palalakarin, halos lumapat ng 1 feet. Kung may dagdag. Pati yung itlog na cool ulit, matatakpan ulit. Last na tapal, final. Pero yun, 2 beses natin dinapalan yan. Nag-araro at ngayon, nabasag na, mas madali na. Pagkunan ng itak sa Ilocano. Yung lupa, lusak. At halos wala nang sisibol dyan. Dahil na bulok na.
pasibol na dati yung damo. Ganda ng bulas ng palay natin dito. Tignan nyo kung paano natin papulasin yung palay natin dito. Pasuwiin. Pasuwiin ulit natin ng marami. Pero ang maganda ngayon, may mas malayong planting distance. Mas malalaki yung magiging uhay ng palay natin ngayon. Maraming suwi pero mas malalaki yung ilalabas. Kadalasan kasi kung maraming suwi na, maliliit na yung ilalabas sa ibang suwi. Yung main puro lang maglalabas ng malalaki. Tatlo, ganun. Kasi tertiary, maliliit na. Yung anak ng suwi ng suwi. Walang katagas-tagas. Tignan natin kung hindi natin makontrol yung tubig dyan at mga insekto kayo. Lunurin natin mga nagtatago sa base. May time na makaya na natin lunurin. Isagad natin isang araw to 2 araw. Ganun lang ang pag-maintain. Kasi yung damo, i-maintain natin yan. Hindi gagamit ng herbicide. Dahil karamihan nagpasibol na tayo. Karamihan dyan, sumibol na. Kaya water management na lang, kaya na yan. Di ang laking tipid. Ang laki na ang gastos natin sa herbicide. Yung iba dyan, 2 times na mag-spray ng herbicide. Tapos, ilang litro nagagamit. Ang mahal ng herbicide, dyan tayo natatalo sa mga inputs. Kaya kaya naman natin gawing ibaba yung cost ng kwan natin, mga inputs, bababa rin yung gastos po natin. Nasa tamang pamamaraan lang yan, diskarte. Lalo kung nagpabulok kayo, AWD. Dati na natin ginagawa yan. Kaya ngayon ay ililis ulit natin yung gastos. Naglilis na hindi apektado yung yield. Ganun po yun. Hindi yung nag-release nga kayo, hindi naman apektado yung yield. Hindi rin maganda. Ibig sabihin, paano mangyayari yun? Kailangan gagawin nyo yun unti-unti. Hindi pwedeng biglain. Lalo't ang pangit na ng lupang sinasaka ninyo or dati ng pangit, kailangan ayusin ninyo. Mga pilapil yan, factors yan lahat. Sharing rin ganyan na lang para matapos na tayo. Ikakat na natin, ang haba na. Happy Sunday, happy Lord's Day. Yan, i-share ulit natin to. Punta yung YouTube channel natin. Pag di na tayo nag-upload, punta lang po kayo sa YouTube channel AgriTipid PH para balik-balikan nyo po yun. Marami kayong matututunan. Maraming salamat. Mga ka-agritipid ka-farmers, kamanalon ka magsasaka. Alas 5 na pala, 5:28 na at makakapagtrabaho pa tayo dyan. At ito papasilip ko sa inyo, yan yung kahalagahan ng may sapat na kanal. May tubig yung kanal, walang time na titigas yung lupa. Pag binunot yan ay napakalambot. Yan yung purpose niyan, yung ibang purpose gamit ng kanal. Para kung gusto nyong i-drain, kung
kasasabog ay okay. At ngayon naman kung gusto nyo hindi madaling bunutin, kailangan may imbakan ng tubig. Yan yung purpose niyan, sumibol na. Yun yung purpose niyan, gamit ng may sapat na kanal. Maraming kanyan purpose. Yan yung LP. Ganda. LP inuit natin na napakadaling bunutin ito pag tapos hindi hahaba masyado yung ugat. Okay, may kanal palagi yung may imbakan ng may tubig palagi yung kanal. Ay kabilis mabumulos yan at buminat dahil sa dami ng butil niyan kailangan niya na may sapat na tubig. Yan na nasisipsip at walang time na titigas yung lupa dahil may tubig nga yung kanal po natin. At yan, tignan nyo yung lumot kung gaano karami, nabalutan yan ng lumot dahil yung sulfate na mixan natin ng potassium humate or hypercompost. Puro lumot yan, brownish na nagigreen na brownish na. Yan yung power ng protocol po natin at produktong pinaglalagay po dyan. Okay, lapat na tayo mapupulya rin natin ito para yung tangkad nyan ay pantay, yung mga nahuhuli ay makakahabol pa. Kaya macro, may macro at micro nutrients at napaka-importante rin yung zinc. Kasi yan ang isang napakamahal pag binili nyo po yan, yung may zinc. Kaya kompleto na, halo kompleto na yung kwan natin, YM at hypercompost. Kompleto na, ano pang hahanapin nyo dyan kung na-i-apply nyo yan sa tamang application. Gaganda yung lupang sinasaka ninyo at gaganda yung ani po ninyo. Kung gumanda yung lupang sinasaka ay makakamit nyo yung magandang ani. Ay naku, lunatic. Ayan, mayroon na tayong kasama dito palagi, si Luna. Ayan, Luna po ito. Naglulublob dito. Mamaya ay pitak-pitak. Mamaya ay kung na naman yan, lulublob dyan ay papaliguan po natin. Si Luna. O, ganyan po yung kung natin. Okay, tara na. Siya pang matrabaho natin. At maganda magtrabaho. Nandun pa rin yung sikat ng araw. Kararating natin. Dumaan pa tayo ng Rojas. Pumunta po tayo ng kwan ngayon. Kanina Alicia. Sharing is caring. Masaganang ani po sa ating lahat. Yan ang kagandahan pala ng hypercompost, potassium humate, humic acid, fulvic acid. Kaya niya yan yung mga ibang product dyan, walang ganun. Ay hindi naman natin maiwasan na mag-apply ng lason, insecticide, herbicide, molusicide. Sa umpisa pa lang, molusicide na. Herbicide. Insecticide, fungicide, di nyo maiwasan yan. Paggamit ng lason, napaka-importante yung hypercompost po natin para mawala yung mga toxic sa lupa, para continuous na gaganda yung lupa, hindi nasisira. Okay, kaya nakukontra rin yung ginagamit nyong organic dyan or synthetic na pinampupular kung nasisira naman yung lupa ninyo. Halos paulit-ulit lang na ganun, hindi gaganda yung lupa ninyo. Okay, yan, tuloy na natin. Ang bilis, tumigas Tuloy na natin, dun muna yung tinapos ko kanina. Tapos na yon, nandito na tayo. Tapusin ko muna ito, dito tayo maglalas, konti na lang. Matatapos natin ito ngayon hanggang doon. Bukas ito na. Tapos na. Ilang kwan pa yan? 1, 2, 3, 4 na lang. Tapos na. Ang trabaho natin sa pilapil. Sharing is caring.
International Airport.